Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 901. Fire Lizard Race. Ang makapal na nakaimpake na pulang kulay na mga figure ay mabilis na naghiwalay sa magma at sumugod. Pagkatapos lamang ng 12 segundo, kumalat sila at pinalibutan si Xiaoyan. Ang pagiging tinitigan ng napakaraming mabangis na titig ay naging sanhi ng maging ang mukha ni Xiaoyan ay naging hindi natural. Nakatitig ang kanyang mga mata sa pinakamalaking taong butiki ng apoy. Hindi lamang ang laki ng lalaking ito ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong butiki, ngunit ang mga kaliskis sa katawan nito ay mas maitim din ng pula. Ang mga mata nito, na naglalaman ng katulad na madilim at malamig na kabangisan, ay nagsiwalat din ng kalupitan at katusuhan na hindi taglay ng ibang mga butiki. GG. Ang malalaking mata ng butiki ng apoy ay nakatitig ng masama kay Xiaoyan. Ang matatalas nitong ngipin na nakatikip sa bibig ay naglabas ng maraming GG na tunog na hindi maintindihan ni Xiaoyan. Sumasayaw din ang malaking kamay niya sa harapan niya. Hindi naintindihan ni Xiaoyan ang ibig sabihin ng malaking tao na ito. Gayunpaman, alam niyang tiyak na hindi ito isang palakaibigang pag-uusap. Kaagad siyang tumigil sa pagbibigay pansin habang ang kanyang tingin ay lumibot sa kanyang paligid, naghahanap ng lugar kung saan siya makakatakas. Ang bilang ng butiki ng apoy na lumitaw sa pagkakataong ito ay napakarami. Kahit na sa lakas ni Xiaoyan, imposibleng mapatay niya silang lahat sa magma na ito. Kaya naman, pinili niyang tumakas. Babalik siyang muli at iimbestigahan ang mahiwagang balangkas na iyon sa loob ng light barrier sa hinaharap. Ang pag-iisip na ito ay dumaan sa puso ni Xiaoyan bago biglang lumitaw ang isang pilak na kinang sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang jade green na figure ng apoy na bumagsak sa magma at nagmamadaling umakyat sa paraang parang kidlat. GG. Nagsisimula palang gumalaw ang katawan ni Xiaoyan nang ma-detect ito ng pinuno ng mga fire lizard. Agad itong naglabas ng matalim na GG na tunog. Ang libong taong butiki sa likod niya ay sumugod patungo kay Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Tuwid na tuwid ang figure ni Xiaoyan habang sumugod siya sa makapal na gulo ng mga figure. Ang kanyang mukha ay natense habang pinapaikot niya ang Daochi sa kanyang katawan to the max. Ang jade green na apoy sa kanyang kamay ay parang latigo ng apoy sa ilalim ng kanyang kontrol, na nagpapakawala ng matalas na mainit na hangin ayon sa gusto niya. Sa bawat oras na ang hangin na ito ay tumama sa isang butiki. Ang malakas at marahas na lakas ay nanginginig sa kanilang katawan hanggang sa dumura ng dugo ang nilalang at umatras. Ang ilan sa mga mas mahina ay pinatay sa lugar. Mabilis na nag-react ang mga mata at kamay ni Xiaoyan sa mga butiki na namatay. Sa isang grabbing aksyon, ang kanyang kamay ay tumagos sa kanilang mga katawan at mabilis na naglabas ng isang matingkad na pulang butil, na pagkatapos ay isinuot sa kanyang storage ring. Sa lahat ng ito habang, siya ay patuloy na sumusugod ng ligaw na pasulong. Bagamat mayroong isang malaking bilang ng mga taong ito ng butiki ng apoy, ang kanilang mga lakas ay katumbas ng isang tao sa klase ng Dowling. Sa lakas na ito, natural na hindi sila makakatagal kahit sa pakikipagpalitan kay Xiaoyan. Kung hindi nila mahiram ang lakas ng magma, ang laban nila kay Xiaoyan ay magiging kaunti lamang sa isang panig na massacre. Kahit na sila ay nasa loob ng magma, ang parang kidlat na pag-atake ay nag-iwan ng mahigit 100 butiki na patay sa loob ng ilang minuto, at ang kanilang matingkad na pulang butil ay nabunot lahat. Habang si Xiaoyan ay napakabilis na pumatay, tila walang katapusan ang dami ng mga taong ito sa apoy na butiki. Tila hindi sila natatakot na mamatay. Gaano man kalupit ang pamamaraan ni Xiaoyan, sumulong pa rin sila ng walang pakialam sa kanilang buhay. Naging dahilan ito upang bumagal ang bilis ng pagtakas ni Xiaoyan. Puff! Tinusok ng matalas na kamay na kutsilyo ang dibdib ng isang fire butiki na nagtangkang maglunsad ng palihim na pag-atake mula sa likuran. Ang mga mata ni Xiaoyan ay malamig at walang malasakit habang ang kanyang kamay ay umabot sa harapan at may kinuha. Isang matingkad na pulang butil ang inilabas at inilagay sa kanyang storage ring. Madilim at madilim ang kanyang tingin habang nakatitig sa siksikan na butiki ng apoy sa kanyang paligid. Pagkatapos ng matinding labanan kanina, medyo nanghina ang katawan ni Xiaoyan, na naubos na ng marami sa Daochi.
Bagamat nakakayanan pa rin niyang magtiis sa loob ng ilang panahon, tila hindi na siya magtatagal hanggat hindi niya matagumpay na naabot ang magma kung saan hindi napupunta ang mga nag-aabang na butiki ng apoy. Kapag naubos na ang kanyang Daochi, ang kanyang sitwasyon ay tiyak na magiging lubhang hindi kanais-nais. Mukhang kailangan kong magmadali at umalis. Ang kaisipang ito ay mabilis na nananatili sa puso ni Xiaoyan. Naglabas siya ng medicinal pill mula sa kanyang storage ring, na nakabawi kay Daochi, at pinasok ito sa kanyang bibig. Nang balak na niyang mabilis na umalis, biglang naghiwalay ang mga makapal na pulang figure at nabuo ang landas. Mabagal na humakbang sa magma ang mukhang butiki nang makapasok ito. Nagpakita ang mga mata nito ng panunuya habang nakatingin sa matigas ang ulo na si Xiaoyan. Ang bibig nito ay naglabas ng tunog na puno ng layuning pagpatay. Ang maraming fire lizard ay biglang tumigil sa pagsugod kay Xiaoyan, kasunod ng paglitaw ng tunog. Lumayo sila ng ilang distansya at mabilis na bumuka ang malalaking bibig. Kasunod nito, ang nakapalibot na magma ay nagsimulang mag-iba ng matindi. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita ang eksenang ito. Natural na naunawaan niya na ang mga taong butiki na ito ay may kakayahang kontrolin ang magma, at ang mga magma ball na ito ay nagtataglay ng malaking lakas. Mukhang kayang utusan ng malaking tao ang mga butiki na ito. Mukhang kailangan ko muna itong patayin. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan habang mahinang bumubulong sa sarili sa loob ng kanyang puso. Ang lakas ng pinuno ng mga taong butiki ng apoy ay dapat na nasa paligid ng isang tao sa paunang antas ng Daohuang. Gayunpaman, sa loob ng mundo ng magma na ito, maaari itong ituring na isang dalubhasa sa tuktok ng klase ng Daohuang. Kaya, magiging mahirap itong patayin. Pagkatapos ng lahat, ang bilis at lakas ng isang tao ay mababawasan sa magma na ito. Gayunpaman, ito ay tila hindi nagdulot ng anumang sagabal kay Xiaoyan. Nang nagkalkula si Xiaoyan sa kanyang puso, ang mga magma ball sa bibig ng mga taong butiki ay mabilis na naipon. Pagkatapos nito, ikanaway ng pinuno ang kanyang kamay. Ang hindi mabilang na bilang ng mga bowl ang apoy ay lumipad sa magma, at buong galit na bumaril kay Xiaoyan sa lahat ng direksyon. Kahit na si Xiaoyan ay hindi natatakot sa isang simpleng magma ball, sa kanyang harapan, sa sandaling ito ay daan-daan o libo-libo sa kanila. Maging siya ay pansamantalang nakasilong sa harap ng ganitong uri ng pag-atake. Isang pilak na kinang ang kumikislap sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan habang ginagamit niya ang 3,000 lightning movement sa sukdulan nito. Maraming pagkatapos ng mga imahe ang lumitaw habang ang magma rippled. Karamihan sa mga magma ball ay halos lumampas kay Xiaoyan, at hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Ang sunod-sunod na alon ng mga magma ball ay nagdadala ng Maybird na mga bula ng magma habang dumaraan ang mga ito. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay iniiwasan ni Xiaoyan. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa lahat ng direksyon habang umiiwas siya. Ilang sandali pa ay biglang nanliit ang kanyang mga mata nang matuklasan niya na ang lahat ng magma balls na nakipag-ugnayan sa transparent light barrier sa ibaba ay naaninag pabalik. Tila ang transparent na light barrier, na walang gaanong lakas, ay hindi kasing simple ng lumitaw. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Xiaoyan habang itinaas niya ang kanyang ulo. Sinulyapan niya ang malaking butiki ng apoy at biglang sumili ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Biglang nawala ang kanyang katawan sa lugar. Sa susunod na pagpapakita niya, si Xiaoyan ay nasa likod na ng leader ng butiki. Sa tulong ng pagsabay nito sa daloy ng magma, may naramdaman ang pinuno nang lumitaw si Xiaoyan sa kanyang likuran. Ang kanyang bibig ay agad na naglabas ng mahinang dagandong habang ang kanyang malaking kamay ay humigpit sa isang kamao bago marahas na binasag si Xiaoyan sa likod. Bang! Ang napakalaking kamao ay hinawakan ni Xiaoyan gamit ang isang kamay. Nang magkadikit ang kamao at kamay, isang malakas na alon ang ibinuga at yumanig sa nakapaligid na mga taong butiki ng apoy hanggang sa mabilis silang umatras. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan matapos pigilan ang butiki ng apoy gamit ang isang kamay. Ang kanyang katawan ay biglang sumandal at ang kanyang kanang kamay ay nag-form ng isang kamao. Iyon ay biglang pumutok pasulong. Octane Blast. Isang mahina at malalim na sigaw ang lumabas sa bibig ni Xiaoyan.
Biglang tumaas ang lakas ng kamao niya. Ilang sandali pa, mariin nitong binasag ang dibdib ng pinuno ng butiki ng apoy. Sa panahon ng malakas na pagsabog, isang nakatagong puwersa din ang tahimik na ipinadala sa katawan nito. Bang! Isang mababa at malalim na tunog ng pagsabog ang biglang lumabas mula sa katawan ng taong apoy na butiki. Marahas na nang inig ang katawan nito nang sumabog ang 1 pulgadang butas sa katawan nito. Umagos ang malagkit na mantika habang unti-unting nawawala ang buhay sa mga mata nito. Minamaliit niya ang pamamaraan ni Xiaoyan. Ang kamay ni Xiaoyan ay mabilis na iniabot sa katawan ng pinuno ng butiki ng apoy matapos itong patayin sa isang galaw. Hinawakan niya at hinayla gamit ang kamay niya. Isang mala-dragon na mata na malalim na pulang butil ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang enerhiya na nasa loob ng malalim na pulang butil na ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong butil. Ang malakas na fire affinity energy ay nagdulot ng hindi pangkaraniwang pagkinang ng mga mata ni Xiaoyan. Ang mga taong ito ng butiki ng apoy ay isang kahangahangang gamot na pampalakas mula sa pananaw ni Xiaoyan. GG. Naging matingkad ang mga mata ng maraming nakapaligid na butiki sa paligid niya. Kaagad, ibinuka nila ang kanilang mga bibig at isang matalim na sonic wave ang ibinuga. Halos 1,000 butiki ang sabay-sabay na tumili. Ang nakakatalam na tunog na alon ay naging dahilan upang maging si Xiaoyan ay nakaramdam ng pagkahilo. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Malinaw niyang naunawaan na malamang na ipinatawag muli ng mga taong ito ang kanilang kasama. Hindi niya talaga maintindihan ang mahiwagang lahi na ito. Hindi niya alam kung gaano karaming malakas na butiki ng apoy ang nasa dagat ng magma na ito. Hindi nagtagal pagkatapos na lumabas ang sound wave, ang espiritual na lakas ni Xiaoyan, na nakalatag, ay may kinuha. Ang isang pares ng napakalakas na natitirang aura ay mabilis na lumipad patungo sa kanyang kinalalagyan. Maliwanag, ito dapat ang mga eksperto mula sa lahi ng butiki na ipinatawag ng sound wave. Isang solemn na ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang bilis ng mga taong butiki. Kahit na ginamit niya ang 3,000 lightning movement, malamang na hindi matutumbasan ng kanyang bilis ang mga butiki na ito sa magma. Kaya, maaaring hindi sapat ang oras para tumakas siya. Gayunpaman, kung hindi siya tumakas, nangangahulugan ba ito na hihintayin na lamang niya ang parami ng paraming eksperto mula sa lahi ng butiki na sumugod? Sa oras na iyon, ito ay hindi naiiba sa paghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, biglang nabaling ang kanyang tingin sa transparent na bilog na liwanag sa ibaba. Matapos mag-alinlangan ng 1 o 2 segundo, marahas niyang itinikom ang kanyang mga ngipin, inikat ang kanyang katawan, at bumaba sa parang kidlat. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan nang malapit na siyang makipag-ugnayan sa light barrier. Ang Fallen Heart Flame ay bumalot sa kanyang buong katawan at ito ay talagang nagtagumpay na pumasok ng walang anumang pagtutol. Ang magma sa paligid ng Xiaoyan ay muling nagsimulang mag-iba habang si Xiaoyan ay pumasok sa transparent na light barrier. Pagkatapos nito, dahan-dahan itong umikot at kakaibang nawala sa harap ng pinagtutuunan ng maraming butiki. Isang pares ng dugong pulang figure ang bumaril sa parang kidlat na paraan hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Xiaoyan sa light cover. Sa wakas, lumitaw sila sa rehiyon ng magma na ito. Ang mga taong nakapaligid na butiki ng apoy ay nagmamadaling lumuhad at binati ang mga figurang ito nang lumitaw sila. Ang pulang dugo ng mga figure ay huminto, at ang kanilang mga tingin ay mabangis na nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang liwanag na takip. Ang mga alon ng galit na galit ay lumabas sa kanilang mga bibig. Gayunpaman, wala silang kaunting solusyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 902. Tianwu Zunzi. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan ang isang kakaibang ripple na dumampi sa kanyang katawan nang masira niya ang layer ng transparent na liwanag. Ang ripple na ito ay mabilis na naglaho nang makipag-ugnayan ito sa Fallen Heart Flame sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa katawan ni Xiaoyan na matagumpay na makapasok dito. Nang makapasok siya sa hadlang, mabilis na nagkalat ang matingkad na pulang kulay na pumupuno sa kanyang mga mata. Ang pinalitan nito ay isang uri ng maulap at malabong kulay cream na kulay puti.
Agad na pinatatag ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Ang kanyang titig ay lubhang maingat habang ito ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Sa wakas, huminto ito sa mahiwagang kalansay na nakasabit sa gitna. Ang espasyo sa lugar na ito ay malinaw na ang light barrier na nakita ni Xiaoyan kanina. Marahil ito ay dahil sa kanyang paningin, ngunit ang lugar na ito ay lumitaw na mas malaki sa sandaling ito. Gayunpaman, maaari pa ring makuha ng isa ang buong lugar sa isang sulyap. Ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo habang ang kanyang mga mata ay naghahanap sa labas ng light barrier. Ang mga pinuno ng butiki ng apoy na kulay dugo ay natuklasan niya. Medyo naging solemn na agad ang ekspresyon niya. Hindi niya akalain na ang mahiwagang lahi ng magma na ito ay magkakaroon talaga ng mga ganitong eksperto. Ang lakas nitong mga taong may kulay dugong butiki ay halatang mas malaki kaysa sa pinatay niya kanina. Ayon sa hula ni Xiaoyan, malamang na naabot na nila ang rurok ng klase ng Daohuang. Naging dahilan ito upang lalong maging maingat ang puso ni Xiaoyan. Kung tutuusin, sino ang nakakaalam kung mayroon pang mas malalakas na tao sa lahi ng butiki ng apoy na ito? Kung mayroon, ang sitwasyon ay magiging lubos na kapaspalad. Ang lakas ni Xiaoyan ay maaaring hindi masyadong mabawasan sa loob ng magma sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng Heavenly Flame. Gayunpaman, ang kalaban ay may isang mahusay na numerical na kalamangan. Kung napapaligiran si Xiaoyan, malamang nakakaunti lang ang pagkakataon niyang mabuhay. Kalokohan. Ang mundo ng magma na ito ay talagang hindi kalmado gaya ng nakikita sa ibabaw. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at mahinang napamura. Ang mga taong fire lizard sa labas ng light barrier ay tila hindi naramdaman ang lokasyon nito. Kaya naman, gumala-gala sila saglit bago naghiwa-hiwalay sa lahat ng direksyon sa harap ng mga mata ni Xiaoyan. Nakahinga lamang ng maluwag si Xiaoyan nang mawala ang huling pulang figure sa magma. Maaaring marami siyang napatay na butiki ng apoy sa malaking labanan kanina, ngunit pagod na pagod din siya. Ang katawan ni Xiaoyan ay nasuspine sa puting espasyong ito habang siya ay nagpapahinga saglit. Pagkatapos lamang na mabawi ang ilan sa Daoqi sa kanyang katawan ay tumayo siya at maingat na naglakad patungo sa misteryosong balangkas. Habang papalapit siya sa misteryosong kalansay, naramdaman ni Xiaoyan na lalong tumitibok ang pakiramdam na pagpapatawag sa kanyang puso. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya na ang hudyat na naramdaman niya sa itaas ng magma ay nagmula sa mahiwagang balangkas na ito. Ang Fallen Heart Flame. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dumaan sa mahiwagang kalansay ng ilang sandali bago ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang itinapon sa hindi nakikitang apoy sa kalansay. Ang Fallen Heart Flame na ito ay kasing laki lang ng ulo. Ang temperatura na ibinubuga nito ay mas mababa sa Fallen Heart Flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Kung ilalarawan ng isa ang Fallen Heart Flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan bilang isang matured form, itong Fallen Heart Flame na nasa harap ni Xiaoyan ay nasa baby stages pa lang. Siyempre, hindi alintana kung ito ay nasa isang sanggol o mature na yugto, ang bagay na ito ay isang Heavenly Flame. Napakahirap para sa isang Heavenly Flame na mabuo. Nangangailangan ito ng akumulasyon ng hindi mabilang na dami ng oras. Bukod dito, ang hindi nakikitang apoy na ito na hindi mukhang marahas ay malamang na umiral ng napakatagal na panahon. Gayunpaman, hindi alam ni Xiaoyan kung bakit dalawang Heavenly Flame, na pareho, ay lilito sa parehong lugar. Ang ganitong uri ng mahiwagang eksena ay isang bagay na hindi pa narinig ni Xiaoyan. Ang mga mata ni Xiaoyan ay nakatutok sa Fallen Heart Flame. Huminga siya ng malalim ng hangin. Ang ganitong uri ng sanggol na Heavenly Flame ay maaaring magkaroon ng ilang gamit sa Flame Mantra, ngunit malamang na hindi ito napakahusay. Pagkatapos ng lahat, ang ebolusyon ng Flame Mantra ay nangangailangan ng medyo nakakatakot na dami ng enerhiya. Malinaw sa pagtingin sa maliit na bagay na ito na wala itong kinakailangang enerhiya. Hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang kanyang baba. Napaisip siya saglit bago biglang huminto ang kamay niya. Isang saya ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang sanggol na ito na tulad ng Fallen Heart Flame ay maaaring hindi gaanong magamit para sa kanya, ngunit ito ay tiyak na isang kagalakan, na bumaba mula sa langit, patungo sa Inner Academy. Kapag nakuha na nila ang bagay na ito, mabubuksan muli ang Blazing Sky Chi Refining Tower.
Bukod dito, ang mga epekto nito ay hindi hihina ng malaki kumpara sa nakaraan. Hanggat mayroong walang tigil na dami ng Daochi na ibinubuhos, mapapagana nito ang pag-activate ng Blazing Sky Chi Refining Tower na tinatawag na Training Accelerator. Kaya, hindi lang ang Inner Academy ang makikinabang dito kundi ang Baby Fallen Heart Flame na ito ay unti-unting mag-evolve. Sa takdang panahon, ito ay tiyak na magbabago sa isang mature na Fallen Heart Flame. Higit pa rito, ang isang Heavenly Flame na inayos mula pagkabata ay magiging mas madaling paamuin sa hinaharap. Ang usapin ng mature na Fallen Heart Flame na nagre-rebel tulad ng nangyari sa nakaraan ay hindi na mangyayari. Makalipas ang isang siglo, ang Fallen Heart Flame na matagumpay na umunlad ay maaaring maging isang mahusay na suporta sa Inner Academy. Pagkatapos ng lahat, ang isang Heavenly Flame ay magbabago at bubuo ng sarili nitong katalinuhan sa madaling panahon. Sa oras na iyon, ito ay medyo naiiba sa isang ordinaryong tao. Siguradong paprotektahan nito ang Inner Academy tulad ng tahanan nito kapag dumating ang oras na iyon. Hindi ba magkakaroon ng karagdagang Ultimate Guardian ang Inner Academy sa oras na iyon? Nabuhay ang pananabik sa puso ni Xiaoyan nang maisip niya ang maraming benepisyong makukuha nito para sa Inner Academy. Palagi siyang nakakaramdam ng pananakit ng ulo at pagkakasala kapag humaharap sa problema kung paano ganap na malulutas ang pagkapagod ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Ang hitsura ng sanggol na ito na Fallen Heart Flame ay walang alinlangan na nalutas ang problemang ito. Ang bahagyang pagkakasala sa loob ng kanyang katawan ay tuluyang mawawala. Hindi sinasadyang binawi ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at napangiti nang maisip niya ito. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Kinulot niya ang kanyang kamay at nakuha ang Baby Fallen Heart Flame. Nang nasa halos 2 metro na lamang siya mula sa kalansay, isang maliwanag at puting liwanag ang biglang sumabog mula sa loob ng puting kalansay. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Nagmamadali siyang umatras. Nang gagawin niya iyon, laking gulat niya nang mapagtantong may napakalaking puwersa na naging dahilan upang siya ay manatiling tahimik. Ang tahimik na katawan ni Xiaoyan ay naging sanhi ng mabilis na pagbabago ng kanyang ekspresyon. Isang tumatakas na ideya ang nananatili sa kanyang puso. Ang puting ningning sa kanyang harapan ay dahan-daang gumalaw bago ito nag-transform sa isang ilusyonaryong matandang figure ng tao. Ang figure ng tao ay may puting kulay na damit. Kulay nyebe ang kanyang buhok at mukha siyang matanda. Isang mahinang kurap ang bumungad sa magkabilang mata niya. Ang ilusyonaryong figure ng tao na ito ay kalalabas lamang ng maramdaman ni Xiaoyan ang isang uri ng nakagigimbal na pakiramdam na kumakalat mula sa kanyang puso. Fallen Heart Flame. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napasuko ito ng isang tao. Sumulyap ang ilusyonaryong figure ng tao kay Xiaoyan bago siya agad na nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng isang pakiramdam na mahirap ilarawan. Ang puso ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang nakaramdam ng lamig nang marinig niya ang mga salitang ito. Natural na alam niya na ang ilusyonaryong figure ng tao sa harap niya ay isang espiritual na katawan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay nagawang makita ang Fallen Heart Flame sa loob ng kanyang katawan sa isang sulyap. Walang kamalay-malay ang batang ito na narito ang matandang Ginoo at walang pakundangan na pumasok. Patawarin mo ako. Magalang na nagsalita si Xiaoyan habang mabilis na lumilipad sa kanyang puso ang mga pag-iisip. Hindi pinansin ng ilusyonaryong figure ng tao ang kagandahang loob ni Xiaoyan habang ang kanyang tingin ay nakatitig kay Xiaoyan saglit. Sa wakas, sinenyasan niya ang kanyang kamay. Sa pagsuwi ng matandang figure ng tao, si Xiaoyan ay nabigla nang matuklasan na ang Fallen Heart Flame sa loob ng kanyang katawan ay lumipad ng hindi mapigilan bago tuluyang dumapo sa kamay ng kabilang partido. Matandang Ginoo, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang eksenang ito ay naging sanhi ng paglubog ng puso ni Xiaoyan habang siya ay galit na sumisigaw. Ang Fallen Heart Flame ay parang isang invisible long snake na nagtagal at gumagalaw sa palad ng matandang figure ng tao. Ang masunuring paraan na iyon ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Malinaw na ganap na niyang napino ang Fallen Heart Flame. Paano naging masunurin ito sa kamay ng isang estranghero? Bakit? Nagulat ka ba?
Sumulyap ang matanda kay Xiaoyan, halos parang alam niya ang pagdududa sa puso ni Xiaoyan. Isang hindi kilalang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Xiaoyan habang mahina niyang ipinaliwanag. Ito ay dahil ako ang may-ari ng Fallen Heart Flame. Bagamat napino mo na ito, hindi pa rin ito gaanong lumalaban sa akin. At saka, sa tingin mo ba ay matatalo mo ang matandang ito sa kakayahang kontrolin ang apoy? Ang dating may-ari. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito. Bahagya siyang tumawa. Hihihi. Hindi ako dapat kulitin ng matandang mister. Noong sinasakop ko ang Fallen Heart Flame noon, hindi ko naramdaman na may-ari pa pala ito. Likas na hindi mo ito maramdaman dahil binigyan ko na ito ng kalayaan noong malapit na akong mamatay. Hindi masamang sabihin na wala itong may-ari noong panahong iyon. Tumawa ang matanda na nakasuot ng puting damit. Napalunok si Xiaoyan ng laway. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang dating may-ari ng Fallen Heart Flame sa lugar na ito. Kung totoo man ang sinabi ng matanda, malamang na matagal na itong patay. Sa pinakakaunti, ang First Elder Su Chen ay ganap na walang kamalayan sa ganitong paraan. Gayunpaman, ang pinaka-nag-aalala ni Xiaoyan ay kung babawiin ba ng matandang ito ang Fallen Heart Flame. Ang Heavenly Flame ay napakahalaga kay Xiaoyan. Kung ito ay pilit na inagaw sa kanya, magdudulot ito ng malaking pinsala sa kanya. Kaya naman, kailangan niyang itago ito anuman ang mangyari kahit na kailanganin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ang matandang nakasuot ng puting damit sa harap niya ay maaaring isang ultimate expert ngunit ang huli ay isa lamang espiritual na katawan sa sandaling ito. Relax, hindi ko aagawin ang Fallen Heart Flame mo. Sa mahigpit na pagsasalita, matagal na akong patay na tao. Ang aking espiritu ay dumanas ng lahat ng uri ng paghihirap sa loob ng maraming taon na ito. Ang bagay na nakikita mo ngayon ay ang sinulid ng isang natitirang espiritual na imprint. Hindi ito maaaring magdulot ng anumang pinsala sa iyo. Mahinang paliwanag ng matanda. Medyo napahiya si Xiaoyan nang mapapabuntong hininga na siya nang marinig ang mga salitang tumututok sa kanyang iniisip. Nagmamadali siyang ngumiti at sinabing, "Masyadong seryosong nagsalita ang senior na ito. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng matandang Ginoo?" Ngumiti ang matanda na nakasuot ng puting damit. Ang kanyang ngiti ay may pagmamalaki na nagmumula sa kanyang mga buto habang sinasabi niya. Ang matandang ito ay si Yao Tianwu. Tinawag din akong Tianwu Zunzi ng ibang tao. Zunzi. Marahas na lumukso ang puso ni Xiaoyan nang marinig ang ganitong paraan ng pagtawag. Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan kung ano ang kinakatawan ng huli na ito sa likod ng pangalan. Maliwanag, ang misteryosong matandang nakasuot ng puting damit na nasa loob ng magma ay isang piling Dao Zun na minsang yumanig sa kontinente. Battle Through the Heavens. Kabanata 903. 5-Ring Flame Expelling Technique. Bahagyang ngumiti ang maputing buhok na matandang tinawag ang kanyang sarili na Yao Tianwu nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Kaagad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi. Hindi na kailangang matakot. Noon pa ako nabubuhay. Ang kasalukuyang ako ay isang munting espiritu. Dahil sa iyong lakas, sapat na upang patayin ako. Tahimik na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang hindi ito napansin nang marinig ito. Naging maingat siya sa piling Dao Zun na ito na may misteryosong pinanggalingan, lalo na kung siya ang dating may-ari ng Fallen Heart Flame. Nilero ni Tianwu Zunzi ang Fallen Heart Flame sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, bumantong hininga siya at inalala ang mga alaala niya. Pinitik niya ang kanyang daliri at ang Fallen Heart Flame ay naging fire snake na bumaril kay Xiaoyan. Maingat na tinanggap ni Xiaoyan ang Fallen Heart Flame, ngunit hindi ito agad na absorb sa kanyang katawan. Hinayaan niyang magtagal ito sa kanyang kamay. Nang mabaigaw siyang matuklasan ang anumang mali dito ay maingat niyang hinigop ito sa kanyang katawan. Nang mabawi niya ang Fallen Heart Flame, ang pag-iingat sa loob ni Xiaoyan sa wakas ay bahagyang namutla. Agad siyang ngumiti at magalang na sinabi. Ang batang ito ay walang ingat. Hindi ko alam na ang matandang Ginoo ay naruroon sa lugar na ito. Pagpasensyahan mo ako kung nasaktan kita. Ikinaway ni Tianwu Zunzi ang kanyang kamay at sumulyap kay Xiaoyan.
Agad niyang itinuro ang baby invisible flame at mahinang nagtanong. Interesado ka rin ba sa fallen heart flame na ito? Nanlamig ang puso ni Xiaoyan nang marinig ang tanong ni Tian Wu Zunzi. Agad siyang tumawa ng mahina at sinabing, iyan ay isang bagay na pag-aari ng matandang Ginoo noong nabubuhay ka pa. Ang maliit na ako ay swerteng nagmana ng isang uri ng fallen heart flame. Ako ay nasisiyahan na, bata, huwag kang gumamit ng ganoong taktika sa harap ko. Noong niloloko ko ang mga tao sa kontinente ng Daochi, maaaring hindi pa ipinanganak ang iyong lolo. Napangiti si Tian Wu Zunzi habang pinaparusahan. Hindi sinasadya ni Xiaoyan na nakaramdam ng pagkapahiya nang marinig niya ito. Matagal nang nakikita ng matandang ito ang kanyang mga iniisip. Ang tingin ni Tian Wu Zunzi ay medyo nostalgic habang tinitingnan niya ang fallen heart flame. Dahan-dahan niyang sinabi, ang unang fallen heart flame na natuklasan ko noong dumating ako upang hanapin ang lugar na ito noon. Gumugol ako ng ilang taon bago ito maswerteng nasupil. Ito ang apoy sa loob ng iyong katawan ngayon. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga tenga nang bigla niyang narinig si Tian Wu Zunzi na nagsasalita tungkol sa nakaraan. Siya rin ay nagbigay ng lubos na pansin sa usapin ng fallen heart flame. Noon, umasa ako sa maliit na kasanayan na mayroon ako, at nagawa kong gumala kahit saan sa mundo. Kaya naman, hindi ako umalis pagkatapos nasupulan ang fallen heart flame. Sa halip, curious kong inimbestigahan ang malalim na mundo ng magma na ito. Ang matagal na habol ng hininga ni Tian Wu Zunzi ay naglalaman ng buntong hininga, medyo nagsisisi dahil sa kanyang kawalang ingat noon. Pagkatapos na pumasok ng malalim sa mundo ng magma, natuklasan ko ang isang buto ng heavenly flame sa loob nito. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot sa akin ng labis na kagalakan. Kaya naman, buong kasakiman kong nais na supalan din ang fallen heart flame na heavenly flame na buto. Sa huli, ang dalawang apoy ay naghalo sa loob ng aking katawan. Hindi lamang sila nakipaglaban sa isa't isa. Ang heavenly flames ay naging sanhi ng malubhang pinsala sa aking katawan sa sandaling ito, ako ay bigla ang inatake. Bumantong hininga si Tian Wu Zunzi. Yung mga taong fire lizard. Isang ideya ang dumaan sa puso ni Xiaoyan habang siya ay nagtatanong. Mukhang nakipag-ugnayan ka rin sa kanila. Medyo nagulat din si Tian Wu Zunzi nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Sila ang nakapaligid at umatake sa akin kanina. Sumakay lang ako pagkatapos wala ng ibang pagpipilian. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tuyong tumawa. Yung mga fire lizard na iyon ay parang mga orihinal na naninirahan sa lugar na ito. Marami sila. At saka, walang kulang sa ultimate experts na kayang makipaglaban sa isang Daozun. Sa pagkakataong iyon, nakilala ko ang isang Daozun class lizard race expert. Kung ako ay nasa aking pinakamataas na kalagayan, hindi ako natatakot dito. Sa kasamaang palad, ang pag-aaway ng dalawang heavenly flames ay naging sanhi ng malubhang pinsala sa aking katawan. Maaari mo ring hulaan ang pagtatapos pagkatapos nito. Nakaranas ako ng isang nakamamatay na pinsala pagkatapos ng malaking labanan na iyon. Gayunpaman, maswerte na ang mga eksperto sa lahi ng butiki na ito ay hindi alam ang tungkol sa spatial strength. Kaya naman, nahirapan silang hanapin ang lugar kung saan ako nakatago. Bagamat matagumpay kong naitago ang aking katawan, nagkaroon din ako ng malubhang pinsala. Unti-unting gumuho ang aking katawan hindi nagtagal. Sa aking huling hininga, pinakawalan ko ang mature na fallen heart flame na aking nasupil. Ang aking kaluluwa ay nakakabit sa heavenly flame seed, na naglalayong gamitin ito upang mabuhay. Gayunpaman, pagkaraan ng napakaraming taon, hindi na nakayanan ng aking kaluluwa. Kung walang ibang taong pumasok sa lugar na ito sa loob ng 2 taon, baka tuluyan nang nawala ang kaluluwa ko. Bahagyang gumalaw ang puso ni Xiaoyan nang marinig ito. Mula sa mga salitang ito, itong si Tian Wu Zunzi na nasa harap niya ay hindi masasabing ganap na patay. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot na sa antas ng isang Daozun, ang isa ay nagkaroon pa rin ng pagkakataon na muling mabuhay maliban kung ang espiritu ng isa ay nakakalat. Isang halimbawa ay si Yao Lao. Hanggat ang isang katawan na maaaring tumanggap ng kanyang kaluluwa ay pino, siya ay maaaring muling mabuhay at bumalik sa kanyang rurok.
Gayunpaman, ang kaluluwa ni Yao Lao ay ganap na napanatili. Ang kaluluwa nitong Tian Wu Zunzi na nasa harap niya, gayunpaman, ay medyo manipis. Mahirap talagang sabihin kung makakabawi siya. Pagkalipas ng napakaraming taon, hindi inaasahan na ang binhi ng Heavenly Flame noon ay unti-unting nag-evolve sa anyo ng Heart Flame. Gayunpaman, nasa infant stage pa lang ito. Si Tian Wu Zunzi ay sinenyasan ang kanyang kamay at ang sanggol na Fallen Heart Flame ay hinawakan sa loob nito. Nakangiti siya habang sinusulyapan si Xiaoyan. Mahina niyang tinanong, "Gusto mo bang makuha ito?" Matapat na tumango si Xiaoyan sa pagkakataong ito. Agad niyang magalang na sinabi, "Matandang Ginoo, sabihin sa munting batang ito ang iyong mga kondisyon kung handa kang bigyan ang sanggol na ito ng Fallen Heart Flame. Hanggat kaya ng batang ito, hindi ako tatanggi." Bagamat sinabi ng kabilang partido na ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay isang madaling mapatay ni Xiaoyan, hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang mga salitang ito. Pagkatapos ng lahat, kahit anong sabihin ng isa, ang kabilang partido ay isang tunay na daozun. Hindi maniniwala si Xiaoyan na wala siyang nakatagong taktika. Kaya naman, mas mabuti kung kumilos si Xiaoyan ng mas magalang bago siya maging kumpiyansa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Tian Wu Zunzi matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-isip bago dahan-daang nagsalita. "Hindi imposibleng magkaroon ka nito. Gayunpaman, kailangan mong tulungan ang matandang ito. Siyempre, makatitiyak ka na bibigyan kita ng sapat na gantimpala." "Matandang Ginoo, mangyaring magsalita." Gumalaw ang puso ni Xiaoyan habang nakangiti ito. "Nakikita ko na ang lakas ng apoy sa loob ng iyong katawan ay napakalakas. At saka, ang apoy ay naglalaman ng isang napakahinang kahoy na aura. Sa tingin ko dapat kang maging isang alchemist, tama ba? At saka, malamang na ang iyong alchemist tier ay medyo mataas para masupol ang Fallen Heart Flame, hindi ba?" Nakangiti si Tian Wu Zunzi habang nagsasalita. Talagang siya ay karapat-dapat na maging isang piling daozun. Ang natitira na lang sa kanya ay isang tipak ng kaluluwa, ngunit ang kanyang paningin ay matalas pa rin. Tahimik na puri ni Xiaoyan habang bahagyang tumango. "Dahil isa kang alchemist, dapat alam mo rin kung paano ayusin ang napinsalang espiritu ng isang tao, hindi ba?" Mahina na tumawa si Tian Wu Zunzi. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan habang tahimik na bumubulong ng gaya ng inaasahan sa loob ng kanyang puso. Ang mga lumang demonyong ito ng klase ng daozun ay ilang halimaw na mahirap patayin. Hanggat nananatili ang kaunti sa kanilang kaluluwa, kaya nilang maging ganito kay Tiyaga. Ang pag-iisip na ito ay dumaan sa puso ni Xiaoyan ngunit ang kanyang mukha ay bumaba sa malalim na pag-iisip. Ang pagtulong sa isang eksperto sa klase ng daozun na ayusin ang kanyang kaluluwa ay hindi isang madaling bagay. Bukod dito, kakakilala pa lang niya kay Tian Wu Zunzi, at hindi niya alam ang pagkatao ng kabilang partido. Kung siya ay random na tutulong at hahayaan ang huli na makabawi, ang kabilang partido ay maaaring sa halip ay dumating at agawin ang Heavenly Flame sa kanyang katawan. Ano kaya ang gagawin niya noon? Hahaha. Munting tao, makatitiyak ka na hanggat kaya mong ayusin ang kaluluwa ng matandang ito, ang matandang ito ay sumusumpa na hindi kita sasaktan sa hinaharap. Kusang ngumiti si Tian Wu Zunje nang makita niya si Xiaoyan na malalim ang iniisip. Dahan-dahan siyang nagsalita bago sinenyasan ang kanyang kamay. Isang snow white storage ring mula sa skeleton sa tabi niya ang lumipad at nahulog sa kanyang kamay. Sa isang pagpitik ng kanyang daliri, bumungad sa kanyang harapan ang isang maputlang puting scroll. Ang mga lumilipad na hayop, na naglalabas ng apoy mula sa kanilang mga katawan, ay iginuhit dito. Ito ang Dao technique na sikat sa matandang ito noon, ang Five-Ring Flame Expelling Technique. Hahaha. Hindi tama na ilarawan ito bilang isang Dao technique. Dapat itong ilarawan bilang isang paraan ng pagkontrol ng apoy. Inihagis ni Tian Wu Zunzi ang scroll kay Xiaoyan at sinabi, "Hanggat tinutulungan mo ang matandang ito, ang bagay na ito ay magiging iyo. Kung nagdududa ka sa sinseridad ng matandang ito, maaari mong kunin muna ang balumbon. Hindi pa huli ang lahat para tulungan mo akong ayusin ang aking kaluluwa pagkatapos mong matuklasan na walang mali dito." Maingat na tinanggap ni Xiaoyan ang scroll.
Saglit siyang nag-alinlangan bago ito maingat na hinayla pabukas. 5-ring flame expelling technique, kasanayan sa pagkontrol ng apoy. Ang diskarteng ito ay nahahati sa 5 kategorya batay sa hugis ng hayop. Wolf, leopard, lion, tiger, snake. Ang bawat uri ng beast ay may sariling fire spirit. Sa ganap na pagkabisado ng fire technique na ito, ang 5 hayop ay maaaring magtipon at bumuo ng 5-ring flame expelling the flame formation at sunog nito. Dahan-dahang nilibot ng tingin ni Xiaoyan ang medyo simpleng pagpapakilalang ito. Agad na huminto ang kanyang tingin sa huling hanay ng maliliit na salita. Kung ang 4 sa 5 hayop ay pinagsama-sama mula sa isang heavenly flame, ang lakas ng diskarteng ito ay maihahambing sa isang Tian class na Dao technique. Tian class Dao technique. Matiim na tumitig ang mga mata ni Xiaoyan sa 4 na salitang ito. Nakalanghap siya ng malamig na hangin sa loob ng kanyang puso. Ni hindi man lang niya narinig ang kahit katiting na impormasyon tungkol sa isang Tian class na Dao technique sa loob ng maraming taon na ito. Ang pinakamataas na klase ng Dao technique na nakilala niya ay malamang ang God Seal skill na ibinigay sa kanya ni Zun Er. Kahit na iyon ang nangyari, kailangang maabot ng isa ang kompletong karunungan upang makapasok sa pasukan ng Tian class na Dao technique. Ang tinaguriang 5-ring flame expelling technique ba ay nagtataglay din ng ganitong uri ng nakakatakot na lakas. Unti-unting nabawi ni Xiaoyan ang kanyang kalmado matapos ang kanyang isip ay nayanig ng ilang sandali. Bahagya niyang kinagat ang labi. Isang diskarte sa pagkontrol ng apoy. Wala talaga siyang practice dati. Karaniwan, ang kanyang kontrol sa heavenly flame para umatake ay medyo simple. Ang 5-ring flame expelling technique na ito ay talagang bagay para sa kanya. Ang bahagi ba kung saan ang 4 sa 5 hayop na pinagsama-sama mula sa heavenly flame ay nangangahulugan na ang isa ay nangangailangan ng 4 na uri ng heavenly flame. Tumawa ng mapait si Xiaoyan nang maisip niya hanggang sa sandaling ito. Sa kasalukuyan, ang loob ng kanyang katawan ay mayroon lamang 3 uri. Hindi niya alam kung kailan siya makakarating sa yugtong iyon. Gayunpaman, kahit na maalis ang puntong ito, ang tinatawag na 5-ring flame expelling technique ay talagang kaakit-akit kay Xiaoyan. Marahang tinapik ni Xiaoyan ang scroll sa kanyang kamay. Medyo natahimik siya. Hindi siya pinilit ni Tian Wu Zunzi. Ang ginawa lang ng huli ay mahinahong panoorin si Xiaoyan. Nagpatuloy ang tahimik na kapaligiran ng ilang minuto bago nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan. Ang kanyang maningning na mga mata ay sumulyap kay Tian Wu Zunzi habang dahan-dahan niyang sinabi. Maaari kong tulungan ang matandang Ginoo na ayusin ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, umaasa ako na ang matandang Ginoo ay sumasang-ayon na magdagdag ng isa pang kondisyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 904. Mahiwagang Pagiral. Nagulat si Tian Wu Zunzi nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang kondisyon? Tinitigan ni Xiaoyan si Tian Wu Zunzi. Mahina niyang sinabi, sana maprotektahan ng matandang Ginoo ang munting ito sa loob ng 1 taon kung talagang mababawi mo ang iyong lakas. Protektahan kita ng 1 taon. Natigilan si Tian Wu Zunzi nang marinig niya ito. Isang ngiti na naglalaman ng mas malalim na kahulugan ay agad na sumilay sa kanyang mukha. Bata, hindi ka talaga nahihirapan. Hinihiling mo talaga sa akin na maging bodyguard sa loob ng 1 taon. Dapat mong malaman na ang isang piling tao na Daozun ay hindi isang tao na mahihiling lang ng tulong ng isang ordinaryong tao. Ngumiti si Xiaoyan at sinabing, ang 1 taon ay panandalian lamang para sa isang dalubhasa sa lakas ng matandang Ginoo. Bukod dito, alam ko rin na hanggat matagumpay na naayos ni Mister ang kanyang kaluluwa, hindi ito magiging napakahirap para sa iyo na muling buhayin. Sa palagay ko ay sapat na ito para sa akin na kumuha ng matandang Ginoo sa loob ng 1 taon, hindi ba? Bata, marunong ka talagang magsalita. Hindi masyadong problema para sa akin na protektahan ka sa loob ng 1 taon. Siyempre, ang precondition ay kaya mong ayusin ang espiritu ko. Sa lakas ng espiritu ko ngayon, hindi ako makakatagal ng ilang taon. Saglit na nag-isip si Tian Wu Zunzi bago dahan-daang tumango at tumugon ng may tame-time na boses. Matandang Ginoo, makatitiyak ka.
Hindi ito ang unang pagkakataon na tumulong ako sa isang tao na ayusin ang kanilang kaluluwa. Maaari akong ituring na may karanasan. Kahit na ang iyong espiritu ay malubhang nasugatan, hindi imposibleng ayusin ito. Nakangiti si Xiaoyan habang tumugon. Nagmana siya ng napakaraming formula ng gamot mula kay Yao Lao. Walang kakulangan ng mga formula ng gamot para sa mga tabletang panggamot na nagpagaling sa kaluluwa ng isang tao. Gayunpaman, ang mga sangkap na panggamot na kailangan nila ay mga bagay na medyo mahirap hanapin. Ang isa ay mga ngailangan ng mahabang panahon upang mahanap ang mga ito. Sana, hindi nagkakamali ang matandang ito. Tumingin si Tian Wuzunzi kay Xiaoyan ng may malalim na mga mata. Pagkatapos nito, tumigil na siya sa pag-aalinlangan. Hinagis niya ang kanyang kamay at ang katawan ng sanggol na Fallen Heart Flame na nasa kanyang kamay ay naanod kay Xiaoyan. Maingat na tinanggap ni Xiaoyan itong Fallen Heart Flame. Nang makipag-ugnayan siya rito, naramdaman niya ang kahinaan ng maliit na bagay na ito. Agad niyang pilit na tiniis ang kagalakan sa loob ng kanyang puso habang mabilis niyang inilabas ang flame gathering pot mula sa kanyang storage ring at marahang inilagay ang apoy dito. Isang mahinang init ang bomb-alot pagkatapos na pumasok ang Fallen Heart Flame sa flame gathering pot. Unti-unting nararamdaman ni Xiaoyan ang isang invisible ripple na tahimik na kumakalat. Dahil sobrang pamilyar sa Fallen Heart Flame, natural na naunawaan ni Xiaoyan na ang invisible ripple na ito ay ang bagay na kailangan ng Blazing Sky Chi Refine ng tower. Napabuntong hininga si Xiaoyan na parang kagagaling lang sa isang malaking pasanin matapos malutas ang problema ng Inner Academy. Iniwas niya ang kanyang kamay at inilagay ang flame gathering pot sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang 5-ring flame expelling technique sa kanyang kamay kay Tian Wuzunji. Ngumiti siya at sinabi, "Ang munting ako ay magiging walang galang at tatanggapin ang bagay na ito." Inimbak ni Xiaoyan ang scroll sa kanyang storage ring pagkatapos magsalita. Hindi sinasadyang umiling si Tian Wuzunzi nang makita ang aksyon ni Xiaoyan. Hinawakan niya ang snow white storage ring na iyon bago tumingin sa tumpok ng mga buto. Antong hininga siya. "Pakiusap kunin mo rin itong mga buto ko. Mayroon ding espesyal na gamit para sa mga buto ng isang piling Daozun." Natural na hindi tatanggihan ni Xiaoyan ang maliit na kahilingang ito ni Tian Wuzunzi. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at isang puwersa ng pagsipsip ang lumabas bago niya hinayla ang tumpok ng mga buto sa kanyang storage ring. Sa wakas ay tinapik ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos gawin ang lahat ng ito. Bumaling ang tingin niya sa lugar sa labas ng light barrier. Ang matingkad na pulang magma ay tila walang mga taong butiki. Gayunpaman, alam ni Xiaoyan, na minsang natalo, na ang mga figure ng taong ito ay napakahirap maramdaman sa magma. Baka matuklasan niya ang kanyang bakas sa sandaling lumabas siya. Sa sandaling ito, hindi nakayanan ni Xiaoyan ang napakaraming taong butiki. Bukod dito, mula sa sinabi ni Tian Wuzunzi, tila may mga eksperto mula sa lahi ng butiki na ang lakas ay kayang makipaglaban sa isang Daozun. Kung makikilala ni Xiaoyan ang mga butiki ng klaseng iyon ngayon, malamang na mahihirapan siyang tumakas. Ang mga taong iyon ay napakasensitibo sa daloy ng magma. Anumang bahagyang paggalaw sa loob ng magma ay matutuklasan nila. Bukod pa rito, marami sila. Kapag mas marami kang pinatay, mas marami ang darating. Sa bandang huli, maaakit mo ang mga tunay na malalakas sa loob ng tribo. Sa oras na iyon, ang mga bagay ay magwawakas. Paalala ni Tian Wuzunzi sa gilid. Sa kasalukuyan, kailangan niyang umasa kay Xiaoyan para tulungan siyang ayusin ang kanyang kaluluwa. Natural lang na hindi na lang niya basta-basta panoorin siyang pinagpupunit ng mga ahas na iyon. Bahagyang tumango si Xiaoyan bago nagsalita ng nakakunot ang no. Sa itaas ng magma na ito ay ang Jianan Academy. Malamang na may hindi maisip na kahihinatnan kung ang mga taong ito ay sumugod balang araw. Hindi na kailangang mag-alala. Ang mga nabubuhay na nilalang na ito ay mabubuhay lamang sa loob ng magma. Kung iniwan nila ang magma, sila ay matatapos tulad ng mga isda na naiwan sa tubig at automatikong mamamatay. Bahagyang nagsalita si Tian Wuzunzi. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ito. Mapait siyang tumawa. Nagtataka ako kung paano nilikha ang mga taong ito.
Ang kalikasan ay talagang puno ng mga misteryo. Bukod dito, ang lugar na ito ay hindi kahit na ang ilalim ng magma. Iniisip ko kung ano ang maaaring umiiral sa ibaba. Biglang huminto si Xiaoyan nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Ito ay dahil nakita niya ang mukha ni Tianwu Zunzi sa gilid na natatakpan ng horror na mahirap itago. Ibinuka ni Tianwu Zunzi ang kanyang bibig nang bumalatay ang takot sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xiaoyan ang malamig na hangin na dumadaloy mula sa ilalim ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Kalokohan. Anong uri ng nakakatakot na lugar ito? Talagang naging sanhi ito ng isang dalubhasa, na naging isang daozun, upang ipakita ang gayong ekspresyon. Ang kakaiba at hindi pangkaraniwang kapaligiran ay nananatili sa lugar na ito. Matagal bago bumasag sa katahimikan si Tianwu Zunzi na humihingal na tunog. Bata, dahil sa pagtulong mo sa akin, ipapayo ko sa iyo na huwag kang mag-usisa at bumaba. Bagamat hindi ko alam kung ano ang nasa ibaba, malabo kong naramdaman na mayroong lubhang nakakatakot na pag-iral doon. Huminga ng malalim si Tianwu Zunzi, iwinagayway ang kanyang mga kamay, at dahan-daang nagsalita. Napalunok si Xiaoyan ng kanyang laway nang makita itong solemna na ekspresyon ni Tianwu Zunzi. Nagmamadali siyang tumango. Mayroon bang ilang klaseng daosheng sa mundo ng magma sa ibaba na nagawang maging sanhi ng pagkatakot ng isang piling daozun? Malabo ko lang itong naramdaman sa sandaling gumuho ang aking pisikal na katawan. Kung sa ibang pagkakataon, tiyak na mahihirapan akong maramdaman ito. At minsan, naisip ko na ang mahiwagang lahi ng butiki ng apoy na ito ay maaaring maging tagapag-alaga sa ilalim ng mundo ng magma. Dahan-daang idinagdag ni Tianwu Zunzi. Nagpunas ng malamig na pawis si Xiaoyan. Ang walang hangganang mundo ng magma na ito ay lalong nagiging misteryoso sa kanyang puso. Hindi lamang ito nakagawa ng dalawang Fallen Heart Flames, ngunit nagawa pa nitong lumikha ng kakaibang lahi tulad ng mga butiki ng apoy. Mayroong kahit isang misteryosong pag-iral kahit na ang isang elite na daozun ay natatakot sa ibaba. Mukhang dapat kong lisanin ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ungol ni Xiaoyan sa kanyang bibig nang magdesisyon siyang umalis sa mapahamak na mundo ng magma sa lalong madaling panahon. Ang lugar na ito ay talagang nagdulot sa kanya ng sobrang pressure. Dapat mong bawiin muna ang iyong lakas kung gusto mong umalis. Dahil ang Daoqi na kasalukuyang nasa iyong katawan, magiging mahirap para sa iyo na matagumpay na maabot ang ibabaw ng magma. Ang lugar na ito ay lubhang ligtas. Hindi mo kailangang mag-alala na matuklasan ka nila. Maaari kang maghintay hanggang sa ligtas ka bago magsanay ng 5-ring flame expelling technique. Ang iyong katawan ay nagtataglay ng heavenly flame. Kung gagamitin mo itong fire control technique, tiyak na tataas ang lakas nito. Ibinuka ni Tianwu Zunzi ang kanyang bibig at nagmungkahi mula sa gilid. Tumango si Xiaoyan. Pagkatapos ng malaking labanan kanina, ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay pagod na pagod. Upang maiwasang matuklasan ng mga taong iyon na Fire Lizard, kailangan niyang nasa pinakamataas na kalagayan. Sa pag-iisip na ito na kumikislap sa kanyang puso, mabilis na umupo si Xiaoyan na naka-cross-legged. Kakaporma pa lang ng kamay niya ng training seal nang gumalaw ang puso niya. Nanginginig ang magkabilang daliri niya at lumitaw ang isang pulang butil. Ang butil na ito ay nakuha mula sa loob ng mga taong sunog na butiki. Fire bead. Nagulat si Tianwu Zunzi nang makita niya ang pulang butil sa kamay ni Xiaoyan. Agad siyang tumango at sinabing, "Hindi inaasahan na nadiskubre mo ang kayamanan na ito sa loob ng katawan ng mga taong butiki. Maaaring naglalaman ang bagay na ito ng napakakapal na fire affinity energy ngunit ito ay masyadong ligaw at marahas. Malamang na malaki ang panganib na kainin ito." Napangiti si Xiaoyan. Maaari bang mas marahas ang fire affinity energy kaysa sa isang heavenly flame? Sa pagkakaroon ng dalawang uri ng heavenly flame, nagamit ni Xiaoyan ang pinakamapwersang paraan para pinuhin at lumunin ang mga ito. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at ang kulay pula na butil ay dumapo sa kanyang bibig. Ito ay parang kumpol ng apoy na sumunod sa lalamunan ni Xiaoyan at pumasok sa kanyang katawan. Ang balat ni Xiaoyan ay naging maapoy na pula sa sandaling ito.
Kumunat ang noo ni Tian Wu Zunzi nang makita niyang hindi pinansin ni Xiaoyan ang payo niya at nilamon ang butil ng apoy. May naalala agad siya at natawa. Umiling siya, sinabi niya. Nakalimutan kong nagtataglay ka ng heavenly flame. Huminto ang mga mata ni Tian Wu Zunzi sa katawan ni Xiaoyan. Nang unti-unting bumalik sa normal ang balat ng huli ay tuluyan na itong tumango. Nakalagay ang dalawang kamay niya sa likod niya. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa matangkad na pulang magma, at bumantong hininga. Bumulong siya. Ito ay hindi inaasahan. Ang matandang ito ay nakaligtas upang makitang muli ang araw. Tila talagang ayaw akong patayin ng langit. Ang bagay na nilunok ni Xiaoyan ay isang pangunahing firebid na hindi maituturing na mataas na antas. Kaya naman, gumugol lamang siya ng halos 20 minuto o higit pa bago ganap na pinino ang butil ng apoy. Pagkatapos nito, napuno ng saya ang kanyang mukha nang maramdaman niya ang Daoqi na mabilis na pumupuno sa kanyang katawan. Ito ay talagang isang magandang tonic. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga firebeads na ito sa loob ng storage ring, dapat ay matagumpay kung maabot ang isang 6-star daw Huang. Gayunpaman, dapat akong magmadali at umalis sa lugar na ito ngayon. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang maramdaman niya ang loob ng kanyang katawan na unti-unting napupuno ng Daoqi. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para gamitin ang spatial strength para itago ang paggalaw ng magma. Dapat mong gamitin ng husto ang oras. Dahil sa kalagayan ko ngayon, hindi ko na ito mapapanatili ng matagal. Ngumiti si Tian Wu Zunzi at nagsalita. Nilinggan niya ang kanyang ulo at pinanood si Xiaoyan na tumayo. Tumango si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang kanyang puso ay nagalak sa hindi paggawa ng anumang bagay na walang ingat dahil ang kanyang ulo ay naging hilo sa mga kita. Ang Tian Wu Zunzi na ito ay maaaring nasa isang napakahirap na kalagayan, ngunit ito ay malinaw na siya ay walang anumang kakayahan na gumanti gaya ng kanyang inaangkin. Bahagyang ginalaw ni Tian Wu Zunzi ang kanyang handsil nang makita ito. Inilagay ni Xiaoyan ang kulay puti na storage ring sa kanyang daliri, at isang malabong figure ang sumilay at pumasok dito. Isang mahinang ripple ang kumalat mula sa storage ring na iyon, na naging dahilan ng dahan-dahang paghihiwalay ng light barrier sa harap ni Xiaoyan. Nahati ang light barrier nang humakbang pasulong si Xiaoyan. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang kulay berdeng figure. Pagkatapos nito, bumaril siya sa paraang parang kidlat. Kasabay nito, isang mahinang spatial na lakas ang kumalat mula sa kulay puti na storage ring, ganap na pinatitibay ang nakapalibot na ripple ng magma. Sa sandaling humiwalay ang light barrier, hindi na diskubre ni Xiaoyan at Tian Wu Zunzi na ang isang dosenang talampakang lapad na light pillar ay bahagyang nagbubukas sa ilalim ng Crimson Red Magma World. Ito ay bamuka at sumara, lumilitaw na parang isang pares ng mga mata. Tahimik na lumipad ang figure ni Xiaoyan sa magma bago biglang gumalaw ang kanyang puso. Ang kanyang kamay, na nasa kanyang manggas, ay nanginginig at isang pira-pirasong jade ang lumitaw dito. Sa sandaling ito, ang sinaunang jade, na halos hindi nag-react, ay naglalabas ng bahagyang init. Ang kamay ni Xiaoyan ay marahang hinaplos ang sinaunang jade. Isang bagyo ang bumangon sa kanyang puso. Ito ay dahil ang jade na ito ay nakakagulat na ang heirloom ng Shao Clan. Ang Tuoshi Ancient God Jade. Battle Through the Heavens. Kabanata 905. Ang aktibidad ng Tuoshi Ancient God Jade. Isang malakas na alon na pumukaw sa kaluluwa ang tumaas sa puso ni Xiaoyan. Gayunpaman, walang nikatiting na pagbabago sa kanyang mukha. Ang kamay sa ilalim ng kanyang manggas ay marahang hinaplos ang Tuoshi Ancient God Jade, at agad siyang huminga ng malalim na hangin. Ang sinaunang jade, na hindi nagpakita ng anumang aktibidad sa loob ng mahabang panahon, ay may kakaibang paggalaw na lumilitaw sa sandaling ito. Isang alon ng mahinang pamumula ang bumangon sa katawan ng kulay puti na jade. Maliwanag, ito ay dahil sa lugar ng magma na ito. O sa mas tumpak na pagsasalita, ang mundo ng magma sa ibaba. Ang puso ni Xiaoyan ay nakadama ng 80% tiwala na tila mayroong ilang pag-iral na nauugnay sa Tuoshi Ancient God Jade sa ilalim ng mundo ng magma kung saan ang isang tao ay nahihirapang makakita. Tahimik na umusbong ang kumukulo sa puso ni Xiaoyan nang maalala niya ang sinabi ni Zhang Er noon.
Ang Tuoshi Ancient God Jade na ito ay naiwan ng isang elite na Daudi. Daudi, ang eksperto na tumayo sa tuktok ng mundong ito. Ang uri ng lakas na taglay ng isang eksperto na nakakuha ng antas na iyon ay isang bagay na hindi pa personal na nasaksihan ni Xiaoyan. Gayunpaman, malabo pa rin niyang hulaan na ito ay sapat na nakakatakot upang magawang makipagkamay sa langit at lupa gamit ang isang kamay. Ang isang bagay na naiwan ng tulad ng isang elite na Daudi ay sapat na upang pukawin ang isang madugong bagyo sa loob ng kontinenteng ito ng Daoqi. Siyempre, ang bagay na naiwan ay dapat ding magkaroon ng kwalifikasyon upang pukawin ang kaguluhang ito. Sa madaling salita, kung nakuha ni Xiaoyan ang anumang bagay na naiwan ng isang Daudi, maaaring taglayin niya ang kapital na makapagbibigay daan sa kanya upang tunay na makipaglaban sa Hall of Souls. Ang puntong ito ay lubhang kaakit-akit kay Xiaoyan. Ang katawan ni Xiaoyan ay parang isda habang tahimik niyang hinihiwa ang magma. Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang sumulyap sa kanyang likuran. Tinakpan ng pulang-pulang magma ang kanyang paningin ngunit malabo pa rin niyang nakikita ang isang madilim na kadiliman na naging sanhi ng pagkatakot sa ilalim ng mundo ng magma. Ang lugar na iyon ay maaaring nagtataglay ng kaunting impormasyong may kaugnayan sa Tuoshi Ancient God. Ang nagninangas na init sa mga mata ni Xiaoyan ay nagpatuloy saglit. Nang unti-unting makabawi si Xiaoyan mula sa pagkabigla, dahan-dahan siyang nagpakawala ng hininga. Unti-unting kumalat ang nagninangas na init. Hindi niya inikat ang kanyang katawan at tumungo sa ilalim ng magma kahit na alam niyang maaakit ng lugar na iyon ang atensyon ng Tuoshi Ancient God Jade. Ito ay dahil naiintindihan din niya kung gaano kadelikado ang lugar na iyon. Ang kasalukuyang siya ay talagang nangangailangan ng lakas upang iligtas ang kanyang ama at si Yao Lao. Gayunpaman, ang paunang kondisyon ay dapat siyang manatiling buhay. Siyempre, maraming nagawa si Xiaoyan na nakataya sa kanyang buhay sa nakaraan. Gayunpaman, palagi siyang may bottom line. Sa pagkakataong ito, kung siya ay agad na tumalikod at papasok sa mahiwagang ibaba ng magma, hindi kumpiyansa si Xiaoyan na makakatakas siya ng buhay. Kung siya ay mawawalan ng buhay, ang isang malaking lakas ay hindi na mapapakinabangan. Hindi na siya ang walang ingat na binata mula noong mga nakaraang taon. Alam niya kung ano ang mga bagay na nararapat gawin at kung paano gawin ang mga ito. Bukod dito, ang Tuoshi Ancient God Jade ay isang susi na nagbukas ng bagay na iniwan ng Tuoshi Ancient God. Ano ang magagawa niya kung ang bagay na umiral sa ilalim ng magma ay talagang naiwan ng Tuoshi Ancient God? Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na ang susi sa kanyang kamay ay bahagi lamang ng kumpletong susi. Sa pamamagitan ng paghawak ng isang susing fragment, malamang na mapapanood lamang niya ang bagay at bumantong hininga kahit na nakuha niya ang naiwan ng Tuoshi Ancient God. Sa kanyang kasalukuyang lakas, si Xiaoyan ay hindi man lang nakalusot sa mga taong Fire Lizard, lalo na ang nakakatakot na pag-iral na kahit si Tian Wuzunzi ay kinatatakutan. Baka mapunta siya sa miserableng pagtatapos ng pagbabalik na walang dala pagkatapos magbayad ng mabigat na presyo. Ang ganitong uri ng presyo ay hindi isang bagay na kayang bayaran ni Xiaoyan. Maraming iniisip ang lumipad sa puso ni Xiaoyan, na naging dahilan upang unti-unting kumalma si Xiaoyan. Nagtakip siya ng ngipin at pilit na iniikot ang ulo. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang sinaunang jade sa kanyang storage ring nang hindi nag-iiwan ng bakas. Sa sandaling ito, nasa katawan pa rin niya ang kaluluwa ni Tian Wuzunji. Ang taong ito ay hindi si Yao Lao. Ang isang bagay na tulad ng Tuoshi Ancient God Jade, na sapat na upang pukawin ang inggit ng isang elite na si Dao Zun, ay hindi kailanman dapat ipaalam sa iba. Kaya naman, mahigpit na ikinulong ni Xiaoyan ang anumang nangyari sa lugar na ito sa kanyang puso. Marahil kapag nagkaroon siya ng tunay na lakas sa hinaharap, hayagang makakabalik siya sa mundong ito ng magma at imbestigahan ito. Gayunpaman, ang oras na iyon ay tiyak na hindi ngayon. Kailangan niyang bantayan ang sikretong ito ng mag-isa. Alam niya na kung ang bagay na ito ay kumalat, ang Jianan Academy ay hindi na makakaranas ng isang mapayapang araw. Dahan-dahang pinigilan ni Xiaoyan ang pananabik sa kanyang puso. Nanginginig ng husto ang kanyang manggas at dumura ang Daoqi mula noon. Ang bilis niyang lumangoy ay biglang bumilis. Sa pagtatago ng Tian Wuzunzi sa daloy ng magma,
Maaari niyang palakasin ang kanyang bilis ng walang takot dahil hindi siya madarama ng mga taong fire lizard na iyon. Sa tulong ni Tian Wu Zunzi sa pagkakataong ito, ang paglalakbay ni Xiaoyan ay lubhang naging maayos. Makalipas ang halos 10 minuto, umalis siya sa lugar kung saan naroon ang mga fire butiki. Ang temperatura at presyon sa loob ng magma sa sandaling ito ay hangin na din. Maliwanag, hindi siya malayo sa ibabaw ng dagat ng magma. Dahan-daang nakahinga si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Tiningnan niya ang nagliliwanag na magma sa itaas bago agad ibinaba ang ulo. Sa pagtingin sa mundo ng magma sa likod niya, bumulong siya sa kanyang puso. Babalik ako muli. Splash! Ang tahimik na ibabaw ng dagat ng magma ay walang hangin at alon. Bahagyang tunog lamang ng mga pumuputok na bula. Ganun pa rin katahimik ang buong mundo ng magma. Biglang tumunog ang isang bagay na bumabagsak sa ibabaw ng tubig. Kaagad, isang figure ng tao, na ang buong katawan ay nababalot sa loob ng kulay berdeng apoy, ang sumugod palabas ng magma. Sa wakas, lumutang ang figure sa hangin. Ang humihingal na mukha ng figure ay nagpakita ng isang ngiti pagkatapos na makitid na makatakas sa kamatayan. Sa wakas nakaalis na ako sa maldita na lugar na iyon. Pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang noo at hindi sinasadyang ngumiti. Ang paggalugad sa ilalim ng lupa sa pagkakataong ito ay talagang mapanganib. Gayunpaman, maswerte na siya ay nakakuha ng benepisyo na ganap na maihahambing sa panganib. Hindi lamang niya ganap na nalutas ang mga alalahanin tungkol sa Blazing Sky Chi-Refining Tower, ngunit nakakuha din siya ng kasanayan sa pagkontrol ng sunog na maihahambing sa isang Tian class na Dao technique kapag may kasanayan. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay nakuha muli ni Xiaoyan ang kaluluwa ng isang eksperto sa klase ng Daozun. Hanggat inayos ni Xiaoyan ang kanyang kaluluwa, isang Daozun class Ultimate Fighter ang lilito sa tabi ni Xiaoyan sa hinaharap. Isang Daozun class fighter. Anong uri ng malakas na lakas ito? Bagaman ito ay tatagal lamang ng 1 taon, ang oras na iyon ay sapat na para kay Xiaoyan. Sa huli ay nagtataglay siya ng napakalakas na tulong na magiging malaking tulong sa hinaharap. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at sinulyapan ang Snow White storage ring sa kanyang daliri. Ito ay gawa sa Snow White jade at napakasarap sa pakiramdam. Ang isa ay makaramdam ng isang makinis na pakiramdam sa pakikipag-ugnay. Nagkaroon din ng malambot na pakiramdam dito. Sinabi ng mga sinaunang tao na ang isang ginoo ay parang jade. Ang ibig nilang sabihin ay ang ganitong uri ng pakiramdam na naging sanhi ng pagka-relax ng isang tao. Hindi sinasadyang mamuka ang sulok ng bibig ni Xiaoyan. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang bigla niyang maalala ang eksena ng una niyang pagkikita kay Yao Lao sa Wutang City noon. Nakaramdam ng bahagyang init ang kanyang puso nang maalala niya iyon sa sandaling ito. Dahan-daang pinahid ng daliri ni Xiaoyan ang flame seal sa kanyang noo. Ang kanyang kamao ay hindi sinasadyang humigpit. Isang mahinang ungol sa kanyang sarili ang umalangaw-ngaw sa kanyang puso. Hall of Souls. Maghintay ka lang. Pupunta ako at hahanapin ka. Sa oras na iyon, aayusin natin ang lahat ng ating mga marka. Sa wakas ay makikita ko na muli ang mundo sa labas ng magma. Gaano ko ito hinahangad? Isang ilusyonaryong puting robe figure na si Tian Wu Zunzi ang naanod palabas ng storage ring. Tumingin siya sa nakapalibot na pader ng bundok at bumuntong hininga. Napangiti si Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay nakaharap sa dingding ng bundok habang ang isang itim na figure ay bumaril ng paputok. Sa wakas, ang itim na figure ay naging heavy Zuan ruler at damapo sa kanyang kamay. Xiaoyan, ang aking kaluluwa ay kasalukuyang napakahina at hindi maaaring lumitaw ng masyadong mahaba. Ipauubaya ko sa iyo ang usapin ng pagkukumpuni ng aking espiritu. Dapat mong tiyak na tandaan na ang aking espiritu ay maaaring magtiis lamang sa maikling panahon. Kaya, dapat mong gamitin ng husto ang oras. Emosyonal na napabuntong hininga si Tian Wu Zunzi. Mataimtim siyang nagsalita habang ang kanyang tingin ay bumaling kay Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Sabi niya, matanda Ginoo, makakasiguro ka na hindi si Xiaoyan ang uri ng tao na walang gagawin pagkatapos makatanggap ng mga regalo. Hindi nagtagal,
Sisimulan na ni Xiaoyan ang kanyang paglalakbay sa Central Plains. Kung nais ni Xiaoyan na mabuhay sa lugar na iyon kung saan nagtitipon ang malalakas, kakailanganin niya ng lakas, hindi alintana kung ito ay nagmula sa kanya o sa kanyang paligid. Kung mabilis niyang maaayos ang kaluluwa ni Tian Wu Zunzi, magkakaroon si Xiaoyan ng karagdagang katulong sa tabi niya. Nakinabang lamang ito kay Xiaoyan nang hindi siya sinasaktan. Sa makatuwid, natural na hindi siya makikinig sa bagay na ito. Tumanggaw si Tian Wu Zunzi na may kasiyahan. Dahan-dahan niyang sinabi, "Maaari kang mag-atubiling magtanong sa akin kung mayroon kang anumang mga katanungan kapag nagsasanay ka sa 5-ring flame expelling technique. Dahil tinulungan mo ang matandang ito ay natural na hindi magiging maramo sa iyo. Kung gayon, ang maliit na batang ito ay magpapasalamat sa iyo." Hindi sinasadyang ngumiti si Xiaoyan nang marinig niya ito at nagpasalamat kay Tian Wu Zunzi. Ikinaway ni Tian Wu Zunzi ang kanyang kamay. Marahil ay dahil ginamit niya ang spatial strength kanina ngunit ang kanyang espiritu ay kasalukuyang naging mas ilusyon. Isang mapait na ngiti lang ang nailabas niya nang makita ito. Pagkatapos nito, bumantong hininga siya, at gumalaw ang kanyang katawan, na nag-transform sa isang maliwanag na figure na pumasok sa kanyang singsing na puti ng nyebe. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay matapos makitang muling pumasok sa ring si Tian Wu Zunzi. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa malalim na butas na umabot sa ilalim ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Nagdadalawang isip siya. Sa kasalukuyan, papalapit na siya sa 6-star Dalawang class. Ayon sa kanyang pagtatansya, ang kakaibang epekto ng firebid na iyon ay higit na magbibigay daan sa kanya na makapasok sa 6 na bituin na antas ng Dalawang sa isang buwan. Ang magmamundo na ito ay maaaring mapuno ng panganib. Gayunpaman, ito ay talagang isang training treasure ground para kay Xiaoyan. Ang oras kung saan siya aalis patungo sa Central Plains ay nagiging mas maikli. Kailangan niyang gamitin ng husto ang kanyang oras para madagdagan ang kanyang mga kakayahan. Ito ay dahil alam niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, wala siya sa Central Plains, kung saan nakahiga ang mga dragon at tigre. Hindi isang simpleng bagay kung gusto niyang makuha ang nangungunang 10 sa Peel Gathering kung saan nagtipon ang iba't ibang alchemist mula sa buong kontinente. Ang lahat ng ito ay nangangailangan sa kanya na maglagay ng 1 toneladang pagsisikap. Nagpasya si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Hindi siya nagdalawang isip habang ang kanyang katawan ay sumugod sa kuweba ng bundok na nasa dingding. Ang kuweba na ito ay nasa harap ng isang napakalaking bangin. Tinakpan at itinago ng mga sanga ng puno ang bangin ng bundok. Kahit na ang isa ay maglakad malapit dito, hindi ito madaling matuklasan. Naglagay si Xiaoyan ng isang simpleng bitag sa pasukan ng kuweba na magbibigay daan sa kanya upang mabilis na madama ang sinumang pumasok dito. Sa kanyang paglalakbay sa paggalugad, nakakuha siya ng 100 mga butil ng apoy, na sapat upang magamit sa panahong ito ng pagsasanay. Malamang na sapat na ang suporta nila sa kanya para maabot ang antas ng 6-star Dalawang. Kaya naman, kailangan niyang tiyakin na walang makakasagabal sa kanya. Pumasok ang katawan ni Xiaoyan sa kuweba bago siya mabilis na umupo na naka-cross-legged. Solemn na ang mukha niya. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang gamitin ang pinakamabilis na bilis para maging isang 6-star Dalawang.